Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution assures press freedom and freedom of expression. It is stated in that article and section, which is Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, mga kaistorya. So, ginagarantiya ng ating saligang batas na hindi dapat kontrolin. Walang dapat na magsupil ng ating kalayaan to express ourselves. Most especially, mga kaistorya, kung ang nais nating gawin ay mag-express ng ating damdamin sa gobyerno, disappointment, galit dahil sa nakikita nating kapalpakan, katiwalian sa gobyerno. Ginagarantiyahan yan ng ating saligang batas na hindi dapat yan supilin o kontrolin. That is what we call freedom of expression. Kasama pa nga dun freedom of the press Kaya yun ang ating pag-uusapan ngayon, mga kaistorya. Pero bago tayo magpapatuloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ay subscribe na. Kung ikaw naman po ay nanonood or nanonood nga sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow. And please don't forget to help me grow my subscribers by sharing this to your friends, mga kaistorya. At baka naman gusto nyong mag-click ng thanks button dyan sa lower right ng aking video. At pag-click nyo sa thanks button, merong lalabas na super thanks. Pwede nyong i-click din yan, mga kaistorya. Thank you in advance kung i-click nyo yan, mga kaistorya. At kung ikaw naman po ay naghahanap ng mga magagandang damit ng babae, trousers, blouses, shoes, bags, mga kaistorya, ay bisita na kayo sa Facebook account ng wife ko, Glynis May Arsua, mga kaistorya. Bisita kayo dyan. Pwede kayong mamili dyan sa mga postings niya. At pwede din kayong manood ng live niya para live kayong makamine ng nais nyong dress, mga kaistorya. Abangan nyo lang. Kaya para kayo updated po, please don't forget to add her as a friend and follow her para ma-update kayo sa mga apparel for women na binibenta. Glynis May Arsua. Yan, nandyan sa screen ang kanyang Facebook account, mga kaistorya. At bago talaga tayo magpapatuloy sa ating balitaktakan, mga kaistorya, ay wag nating kalimutan itong Genesis Organic Spirulina. Ito kasi ay napakaganda kasi ito ay isang organic food supplement, hindi to synthetic drug. Wala itong side effect, mga kaistorya. Ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution, mga kaistorya. Kaya napakaraming nutritional contents dito na kailangan po ng ating katawan, mga kaistorya. Ayun. Ito ay mabibili sa online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide, mga kaistorya. Para sa karagdagang impormasyon, pwede kayong bumisita sa kanilang website. Andyan, nasa screen, mga kaistorya. At pwede din po kayong tumawag. Andyan po ang kanilang mga contact numbers, mga kaistorya. Ayun. Kaya bago natin tirahin ito tirahin ang issue, uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina.
Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Dili basta-basta ang trabaho sa usa ka radio DJ. Ilabi na kung ang imong programa usa ka talk show. Kinahanglan kang updated pirmi sa mga panghitabo sa palibot. Ang usa ka talk show makahurot og energy tungod kay kini usa ka interactive program. Maayo na lang adunay Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina usa ka organic food supplement nga gitanom sa usa ka fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Ang Genesis Organic Spirulina puno sa mga nutritional contents nga gikinahanglan sa atong lawas. Busa, always tang lagsik ug on the go permi sa atong duty. Genesis Organic Spirulina mapalit online o sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. FM 100.7, isang bansa, isang barangay, Basta FM Barangay. Nagbabalak kasi ang ating gobyerno na maggawa ng isang batas na i-regulate ang social media. Alam niyo mga kaistorya, nung hindi pa uso ang internet sa Pilipinas, kontrolado ng tri-media ang impormasyon. Kontrolado ng tri-media ang impormasyon. Sila-sila lang ang pwedeng maglabas ng mga saloobin, ng mga balita, yung tri-media, yung radio, TV, and print. Hindi pwedeng, walang participation ng taong bayan doon. Walang participation. Di ba? Ang pwede lamang doon, maglabas ng balita, maglabas ng opinion, ay yung mga reporters, yung mga anchormen, yung mga writers, yung mga komentarista nila. Basta yun lamang connected sa isang TV station or radio station or isang newspaper company. Sila lang mga kaistorya. Kontrolado ang mga impormasyon na pwede nilang ilabas. Sila lang. Pero nung nauso na yung internet mga kaistorya at naimbento na yung Facebook, TikTok, YouTube channel at ang iba pang mga social media platforms, hindi na kontrolado ang impormasyon. Hindi na kontrolado ang mga opinion ng mga tao. Bukas na po. Bukas na para sa lahat na maglabas ng opinion, reaksyon, impormasyon ng lahat ng mga tao, ang taong bayan sa Pilipinas. Kaya mas lalong na-emphasize or napaigting ang freedom of expression dahil sa internet, dahil sa social media platforms. Ngayon mga kaistorya, hindi na kontrolado. Ang tao, ang Pilipino ay pwede nang maglabas ng kanyang hinanaing, pwede nang maglabas ng kanyang disappointment, pwede nang maglabas ng kanyang galit sa gobyerno dahil sa mga nakikita niyang siguro kapalpakan o kakulangan ng gobyerno. Pwede nang maglabas ang isang ordinaryong Pilipino ng kanyang nararamdaman, ng kanyang isipan sa mga pangyayaring nangyari sa kanyang bansa. At wala akong nakikitang problema doon mga kaistorya, kasi yun talaga ang essence of a democratic government. Hindi mo kayang supilin, hindi mo kayang kontrolin ang freedom of expression sa isang democratic government, mga kaistorya. Kaya lang medyo disappointing na may mga mambabatas na nagbabalak na pati ba naman social media, mga kaistorya, ay gusto nilang i-regulate. Media kasi, mga kaistorya, ay outlet ng taong bayan para maglabas sila ng kanilang mga saloobin, kung anong nararamdaman nila, kung anong nakikita nila sa gobyerno, at karapatan nila yon. Ginagarantihan yon sa saligang batas. Ngayon, kung i-regulate ang social media, mga kaistorya, para sa akin ay it's tantamount of controlling the freedom of expression. Kasi kung halimbawa, ganito, kung ang ikinatatakot nila ay maglalabas ng mga fake news or magsasabi ng mga libelous statement
walang problema yun kasi meron namang mga kaukulang batas ukol dyan. Kung halimbawa, nanonobra na yung mga taong nagsasalita doon, sobra na, below the belt na, libelous na, or inciting to rebellion or sedition na, meron namang mga batas na pwede silang kasuhan, mga kaistorya. Kasi kung i-regulate natin pati social media, for me, parang in contrast to that Article 3, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of expression. Pag i-regulate mo kasi ang isang bagay, kailangan mo pa ng permit, kailangan mo pang magpaalam, di ba? Kasi regulation, i-regulate mo eh. Tingnan mo yung mga movie industry natin ngayon, o yung mga palabas sa TV. 'Di ba? Bago ipalabas ay subject for MTRCB review pa. Dahil kailangan pang i-regulate. Yung social media kasi, opportunity na 'yon ng taong bayan na kahit sa ganung bagay man lang, mga kaistorya, ay masabi nila ang gusto nilang sabihin sa gobyerno. At 'yun ang essence ng demokrasya. Kaya para sa akin, mga kaistorya, sana wala nang batas na ganon. Wag wala nang mga ganon na i-regulate mo pa ang social media. Wala na. Pabayaan mo na lang yon yung mga tao na mag-express ng kanilang opinion sa loobin, sa gobyerno. Kung nakikita naman nila na mali, meron ng batas na nalalabag, libelous na siya, inciting to sedition and rebellion na, nagkakalat ng fake news. Pero naman tayong mga kaukulang batas dyan, mga kaistorya, na pwedeng habulin ang taong yun. Pero not to the point na pati social media, pati ang freedom of expression ng tao ay i-regulate pa. Di ba? Parang in contrast sa essence of democracy, which is isa kasi sa talagang ma-enjoy ng isang democratic country ay yung freedom of expression. Kung i-regulate mo yon, wala na. Hindi na demokrasya yon, mga kaistorya. Ano masasabi nyo, mga kaistorya, sa pinag-usapan natin? Please don't forget to write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking TikTok or Facebook account, don't forget to follow. Maraming salamat po, mga kaistorya, at hanggang sa muli!